Ang ninuno. Bago tayo magsimula, available ang spiritual bracelet. Marahuyo for protection sa bad spirit and negative energy. May kasamang orasyon ng bracelet. Nariyan ang link sa comment section para maka-order. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pablo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Nang mga panong ito, kasalukuyang nakatira si Pablo sa kanyang tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Dado. Nasa edad 20 taong gulang ang binata. Hindi may kakailang banat na sa trabaho ang katawan. Namamasukan bilang kargador sa isang malaking bodega ng bigas ang tiyuhin. At dahil nasa wastong edad na din ng binata, pinili nito ang maghanap ng sariling pagkakakitaan. Bagaman maaari siyang ipasok ng tiyuhin sa trabaho, minabuti nitong sa bayan maghanap ng mapapasukan. Hanggang sa madako siya sa isang tindahan ng gulay. At dahil na din sa pisikal nitong katangian, hindi nahirapan si Pablo na makakuha ng trabaho. Ang hindi alam ng binata, dito magbabago ang buhay niya. Kaunting kaalaman tungkol sa ating tampok na karakter. Si Pablo ay isang pangkaraniwang binata. Namumuhay ng normal. Walang kamuwang-muwang sa mundo ng espiritual. Maging sa mga bagay na may kaugnayan dito. Ngunit dahil sa isang kaganapan, tuluyang nagbago ang paniniwala ni Pablo. Isang hapon habang naglalabas ng mga panindang gulay, lumapit ang isang matandang lalaki. Tumingin ito sa mga gulay at laking gulat ni Pablo nang bigla siyang kalabitin ng matanda. Nay, maaari ba kong bumili ng kahit ilang piraso ng okra? At saka itong sitaw na din. Pasensya na ha. Ito lang ang kaya kong bilhin sa dala kong pera. Wika ni Tatang Nasyo. Hindi na nagsalita pa si Pablo. Agad itong kumuha ng ilang peraso ng okra at sitaw, sabay abot sa matanda. Itago mo na lang po yung pera nyo, Tatang. Ito po, sa inyo na po to. Napangiti ang matanda sa sinabi ni Pablo. Lubos ang pasasalamat nito habang naglalakad palayo. Kung titignan ng matanda ay talagang napakahina na nito at halos hindi na maiyakbang ang mga paa. Naupo sa tabi ng tindahan si Pablo habang tinitignan ng matanda. Bigla itong napatayo nang makitang pinalibutan ito ng ilang kalalakihan. Marahang naglakad ang binata papunta sa kinaroroonan ng mga ito. Hinawakan ng isa sa mga kalalakihan ang kamay ng matanda at pilit hinila ang hawak nitong supot. Hindi na napigilan ni Pablo ang sarili. Kaagad itong tumakbo upang awatin ang mga kalalakihan. Mga tol, teka lang ha. Ano bang kasalanan sa inyo ng matanda? Tanong ni Pablo. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong samain. Dilihin siya namin to. Tugon ng lalaki. Bigla namang nag-init ang ulo ni Pablo. Ha? Dilihensya. Matandang walang kalaban-laban. Nasaan yung mga buto nyo? Bakit hindi kayo maghanap buhay? Tanong ni Pablo. Nang mga sandaling iyon, alam na ng binata na nasa bingit siya ng kapamakan. Ngunit baliwala ito sa kanya. Ang atensyon nito ay ang mailigtas ang matanda mula sa kapamakan. Walang pagdadalawang isip ay bigla na lang bumunot ng patalim ang isa sa mga lalaki at inundayan ng saksakang binata. Tinamaan ito sa braso. Napaatras si Pablo. Nakapa ang isa sa patpat na nakasandal sa tindahan. Dali-daling gumanti ang binata at pinagpapalo ang mga kalalakian. Kung hindi niyo na itatanong,
May malawak na kaalaman si Pablo pagdating sa pakikipaglaban at hindi ito ang unang pagkakataong nasangkot siya sa gulo. Nagawa niyang talunin ang 4 na kalalakihan at napatakbo ang mga ito. Matapos ang sagupaan, saka pa lamang ininda ng binata ang sugat na natamo. Iho, ayos ka lang ba? Mukhang malalim yung sugat mo. Amin na, nang magamot natin. Wika ng matanda habang naglalabas ng maliit na botelya mula sa bulsa. Binuksan niya ito at biglang ibinuhos ang laman ng sugat ng binata. Aray ko, Manong, dahan-dahan naman po. Wika ni Pablo. Hindi ito pinansin ng matanda dahil nag-uusal ito ng kung ano at iniihip pa sa sugat ni Pablo. Matapos ay pumunit ito ng maliit na bahagi ng kanyang damit at ginawang panali sa sugat. Ayan, magiging magaling na yan bukas. Mabuti na lang, dala ko ang sisidla ng mutya ng tubig. Napangiti si Pablo dahil sa sinabi ng matanda. Unti-unti din itong nararamdaman ang pagkawala ng sakit ng kanyang sugat. Manong, pasensya na po ah. Pero ano po ba yung sinasabi niyong mutya ng tubig? Meron po bang ganun? Tanong ni Pablo. Meron, iho. Pero dahil alam kong hindi ka naman naniniwala, hindi ko na rin ipapaliwanag sa'yo. O siya, mauuna na ako ha. Muli, maraming salamat sa tulong mo. Tugon ng matanda at marami itong naglakad palayo. Matapos ang kaganapan ay kagad na ding umuwi ang binata. Pagdating sa kanilang tahanan ay napansin ng tiyuhin ang bendang nakatali sa kanyang braso at hindi nito napigilang punahin ng pamangkin. O Pablo, nandito ka na pala. Anong nangyari dyan sa braso mo? Tanong ng tiyuhin. Wala po ito, tiyo. Nasagi lang ako sa matalim na bagay, galos lang po ito. Tugon ni Pablo. Matapos ay tuloy-tuloy na ding pumasok sa kwarto. Hindi na ito gaanong binigyan ng pansin ng tiyuhin dahil na din sa alam nitong pagod ang pamangkin mula sa maghapong pagtatrabaho. Kinabukasan maagang nagising si Pablo at habang nakaiga ay naalala nito ang mga nangyari. Biglang bumangon ang binata at dali-daling pumunta sa harapan ng salamin. Kinalas ang bendang nakatali sa braso. Nanlaki mga mata ng binata dahil biglang nawala ang sugat nito. Ilang beses pa niyang kinusot ang mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lang. Anong nangyari? Alam ko meron akong saksak kagabi. Saan kaya napunta yung sugat? Tanong ni Pablo sa sarili. Tinignan nito ang bendang ibinalot ng matanda sa sugat. Nakita ang marka ng dugo. Dali-daling kumuha ng damit ang binata at lumabas ng kwarto. Sakto namang nagkasalubong sila ng tiyuhin, kaya kagad siya nitong inayang mag-almusal. Kumain ka muna bago ka umalis. Hindi yung lalabas ka kagad ng bahay. Wika ni Dado. Hindi na po, tiyo. Kailangan ko pong magpunta ng maaga sa tindahan eh. Dadating po kasi mga gulay mula sa Katarman. Tugon ng binata at kagad na itong umalis. Napakunot na lang ang noo ni Dado. Hinayaang umalis ang pamangkin. Pagdating doon sa pwesto, naroon na ang truck na may kargang mga gulay mula sa kabilang bayan. Habang nagbababa ng mga kain, nakita ni Pablo ang matanda. Papalapit ito sa truck. Hindi sinasadyang nabitawan ng isa sa mga kasamahan ng binata ang kaing na naglalaman ng repolyo. Pilit itong inabot ni Pablo ngunit huli na ang lahat. Pabagsak na ito sa ulo ng matanda. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
Nagawa itong saluhin ng matanda at dahan-dahang ibinaba sa lupa. Nako iho, mag-iingat ka. Medyo mabigat pa naman to. Wika ng matanda. Natulala naman si Pablo at pilit na inisip kung papaanong nagawa ng matanda na saluhin ang mahigit 50 kilong kaing ng repolyo. Nang makalayo na ang matanda, dali-daling bumaba sa truck si Pablo upang siguraduhin may laman ng kaing na nahulog. Hindi ito makapaniwala sa mga nangyari. Nang matapos ito ang trabaho, dali-daling nagpaalam ang binata sa amo at hinanap ang matanda. Sinuyod niya ang buong palengke hanggang sa madako siya sa isang bakanteng lote kung saan may tumutubong malaking puno ng apitong. Akmang lalapit na sana ang binata nang biglang magsalita ang matanda. Napakagandang puno nito. Paniguradong magpapakita ang mutyang nakatira dito. Sakto. Kabilugan ng buwan ngayon. Wika ni Tatang Nasyo. Tatang, sabihin niyo po sa akin kung ano yung ginawa niyo. Paano niyo po sinalo yung kaing ng repolyo? At higit sa lahat, paano niyo po pinagaling ang sugat ko? Tanong ng binata. Lumingon ng matanda at ngumiti. Hindi ako ang nagpagaling sa'yo. Kung hindi ang mutya ng tubig na nakalagay sa botelya. Hindi ko na pinaliwanag sa'yo nung araw na yon dahil alam kong hindi ka rin maniniwala. Tugon ni Tatang Nasyo. Handa po akong makinig. At sa lahat po ng nasaksiyan ko, sa palagay niyo, hindi pa din ako maniniwala. Wika ni Pablo. Inaya siya ng matanda na maupo sa ilalim ng puno ng apitong at saktong pag-upo ng dalawa. Biglang hinawakan ng matanda ang kanyang noo at unti-unting nawala ng ulirat ang binata. Nang imulat ang mga mata ay nakita niyang nakatayo na siya sa isang malawak na kakahuyan. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Napansin ang maliit na butil ng liwanag na unti-unting nagtitipon sa isang napakagandang puno na namumulaklak na kulay pula. Isa-isang nagkukumpulan ang mga butil hanggang sa unti-unting may naaninag si Pablo. Maliliit na nilalang na kung tawagin ay lambana. Hindi alintana ng binata na nasa ibang lugar ito dahil nahuhumaling siya sa kagandahan ng paligid. Habang tumatagal ay lalong dumadami ang mga lambana hanggang sa tuluyang nabalot na ang buong puno. Naglakad si Pablo papalapit sa mismong ilalim ng puno. Ngunit bago niya ito tuluyang hawakan, merong pumigil sa kanyang braso. Huwag mong hawakan yung puno dahil nasa proseso yan ng pagsilang ng isang mutya. Maaaring masira mo yung proseso. Wika ng isang binata na halos kasing edad lang ni Pablo. Ilang sandali pa, biglang lumabas ang liwanag mula sa malaking katawan ng puno. Unti-unti itong lumapit kay Pablo at ramdam ng binata ang kakaibang init at kaginhawaang dala ng butil ng liwanag. Sabihin mo nga sa akin, ano ba yung bagay na to? Tanong ni Pablo. Ilahad mo yung palad mo. Hayaan mong lumapag. Tanggapin mo ng buo. Tugon ng kasama niyang lalaki. Hinayaan ito ng binatang lumapag sa kanyang palad. Nakapikit ito dahil sa nakakasilaw na liwanag. Nang idilat ng binata ang kanyang mga mata, nakabalik na siya sa bakanting lote kasama ang matanda. Naramdaman din ng binata ang bagay na nakalapag sa kanyang kamay. Ingatan mo ang mutyang yan. Ito ang regalo sa iyo ng kalikasan dahil sa kabutihan na iyong ipinakita sa akin. Ako nga pala si Nasyo. Maaari mo kong tawaging Tatang Nasyo.
Wika ni Tatang Nasyo. Maraming salamat po, Tatang. Ako naman po si Pablo. Ano po ba yung kayang gawin ng mutya na to? Tanong ng binata. Nasa iyo kung paano mo gagamitin ang mutya at kung ano ang magiging silbi nito sa buhay mo at mga taong nasa paligid mo. Ang besa ng isang mutya ay nakadepende sa taong nagtatangan sa kanya. Isang bagay lang ang ibibilin ko sa iyo. Ingatan mo ang mutya ng apitong. Tugon ni Tatang Nasyo. At habang nakikipag-usap, unti-unting napapalagay ang loob ng binata kay Tatang Nasyo. Pinaliwanag nito ang tungkol sa mga mutya at kung saan ito nagmula. Unti-unti ay naunawaan ni Pablo ang mga bagay-bagay lalo na ang tungkol sa mga elemento at kakayahang taglay ng bawat mutya. Lagi mo ding tatandaan na maraming maghahabol sa mutyang hawak mo. Mapatao, maging elemento. Kaya hanggat maaari, wag na wag mong ipagyayabang o ipapakita ng basta-basta sa iba. Wika ni Tatang Nasyo. Opo, Tatang. Maraming salamat po at pinaunawa niyo sa akin yung mga bagay na to. Malaking tulong ang ibinigay ng mutya kay Pablo. Hindi siya nakakaramdam ng pagod sa maghapong pagtatrabaho. Kaso nga lang, dumating din ang pagkakataong sinubok ng panahon ng kanyang pananalig sa hawak na mutya. Isang umaga, nautusan ng binatang sumama sa pagdadala ng mga gulay. Medyo malayo ang pupuntahan at siguradong gabi na sila makakabalik ng bayan. Tanghali na nang makarating sina Pablo sa paghahatiran, kaya dali-dali na nilang ibinaba ang mga dalang gulay para kagad din silang makabalik. Ngunit kahit anong pagmamadali ang ginawa nila, inabot pa din sila ng hapon at medyo mahaba na ang oras na gugugulin nila sa biyahe. Habang tinatahak ang daan pauwi, nakaramdam ng kakaiba si Pablo. Pinagmasdan ng paligid hanggang sa nakita nito ang isang matandang babaeng papatawid sa kalsada. Inapakan ng kasama ni Pablo ang preno, ngunit naabot pa din ng matanda. Dali-daling bumaba ng sasakyan. Nang puntahan niya ito, wala na ang matanda. Teka, asa na yun? Saan nagpunta yun? Tanong ng binata sa sarili. Hinanap niya din ito sa ilalim ng sasakyan. Habang nakayuko ay nakarinig sila ng malakas na kalabog sa bubong. Marahang tumayo si Pablo. Pagkaangat ng tingin, nakita niya ang matandang nakapatong sa bubong ng sasakyan. Nanlaki mga mata ng binata nang makita niyang sakal-sakal na ng babae ang kasama. Walang yaka! Bitawan mo yung kasama ko! Wika ni Pablo. Bibitawan ko ang kasama mo sa isang kondisyon. Ibigay mo sa akin ang hawak mong mutya. Naalala ng binata ang sinabi ni Tatang Nasyo. Hindi na siya nagdalawang isip. O sige, bitawan mo ang kasama ko. Ibibigay ko sa iyo ang mutyang hawak ko. Tugon ng binata. Bagaman walang kasiguraduhang tutupad ang nilalang sa kasunduan, nilabas nito ang tangan at inabot sa nilalang. Biglang binigwasan ng aswang ang kasama ng binata, dahilan para mawalan ito ng malay. Sige, ilapag mo yung mutya sa lupa at Pasensya na pero nare-respeto ko ang tangan kong mutya. Kunin mo sa kamay ko. Biglang umangil ng malakas ang nilalang. Tumalon papunta kay Pablo. Iniwan nito ang kasama ng binata na siyang pinakamalaki niyang pagkakamali. Maraan itong lumapit sa binata habang inaabot ang mutya. Nang malapit niya nang makuha ang mutya,
Biglang hinila ni Pablo ang kamay ng aswang. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan nito papunta sa sikmura ng kalaban. Halos isuka niya ang laman loob dahil sa lakas ng pagkakasuntok. Walang yaka. Traidor ka! Hindi na naituloy ng nilalang ang sasabihin. Bigla siyang hinawakan ng binata sa buhok at paulit-ulit na inumpog sa puno ng nyog. Matapos ay hinawakan niya ito sa leeg, sinandal sa gilid ng sasakyan. Kahit kailan, hindi mapapasa kamay ng mga kagaya mo ang mutyang tangan ko. Wika ng binata. Kumaripas ng takbo ang nilalang, nawala sa masukal na damuhan. Agad namang ginising ng binata ang kasama at inayang umalis na sa lugar. Nang magkamalay ang kasama ay dali-dali nitong pinaandarang truck. Habang nasa biyahe ay pilit nitong tinatanong si Pablo kung ano ang totoong nangyari. Kaso nga lang pinili ng binata na manahimik at itago ang totoong kaganapan. Sinabi na lang nito, nakabangga sila ng kalabaw, na kaagad namang pinaniwalaan ng kasama. Matapos ang kaganapan, sunod-sunod na engkwentro ang naranasan ng binata. Hindi lang sa mga nilalang na mula sa kabilang dimensyon, kung hindi maging sa mga kagaya niyang may tangang mutya. Sa pagtagal ng panahon, naging biyasa rin ng binata sa panggagamot. Mas lalo pang pinaglinang ni Tatang Nasyo ang kakayahang taglay ng binata. Itinuro nito ang lahat ng nalalaman mula sa depensa hanggang sa opensa at panggagamot. Dahilan para makilala ang binata bilang manggagamot sa kanilang bayan. Maging ang tiyuhin nito. Nagulat dahil ni minsan, hindi nagbanggit si Pablo tungkol sa pagsasanay na ginagawa. At dahil sa pagiging tanyag, marami ang nainggit at piniling kalabanin ng binata sa kadahilanang nasasapawan sila nito. Laging sinasabi ng binata na hindi ito ang kanyang intensyon. Layunin ni Pablo ang makatulong sa kapwa, mapa-espiritual o pisikal na karamdaman at pangangailangan. Isa sa mga manggagamot na nakalaban ni Pablo ay si Tatang Aurelio. Kilalang manggagamot mula sa kabilang baryo. Sa kalagitnaan ng panggagamot ng binata ay sinugod ito ng batikang albularyo. Ito ba yung bahay? Ito ba yung tahanan ni Pablo? Wika ng matanda pagpasok nito ng tahanan. Ito nga po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Maaari po kayo maupo. Tatapusin ko lang sandali yung naunang pasyente. Tugon ni Pablo. Hindi na kailangan. Hindi din naman ako magtatagal. Gusto lang kitang bigyan ng babala. Hindi maganda ang bumangga ng kapwa manggagamot. Wika ni Mang Aurelio. Bigla namang napahinto sa ginagawa ang binata at hinarap ang matanda. Pasensya na po pero wala akong sino mang binabangga. Ginagawa ko lang ang nararapat kong tungkulin. Ngayon, kung wala po kayong kailangan o kung hindi po kayo magpapagamot, makakalis na po kayo. Napangiti ang matanda at muling nagsalita. Hindi mo ako kilala. Wala kang alam kung ano ang kaya kong gawin. Sinagot ng binata ang sinabi nito. Opo, tama po kayo. Hindi ko nga po kayo kilala. At wala akong kaalam-alam sa mga kaya mong gawin. Pero ganun din po kayo . Wala kayong alam kung ano ang kakayahan ko. Kaya wag niyo akong tatakutin sa taglay niyong kaalaman. Hindi ba dapat ginagamit niyo yan sa pagtulong sa mga nangangailangan? Biglang natigilan ng matanda. Hindi nito akalaing ganon ang isasagot ng binata. Puro kayabangan. Huwag mo sabihin sa akin na porket mas bata ka, malakas ang pangangatawan. Hindi ako natatakot sa iyo. Kayang-kaya kitang sabayan pagdating sa pisikal na lakas. Wika ni Mang Aurelio.
Pasensya na po kayo, pero hindi po yan ang nais kong iparating. At kung hindi niyo nauunawaan ang mga sinabi ko, wala na ring silbi ang pagpapaliwanag ko sa inyo. Bukas ang pintuan ko at maaari na po kayong lumabas. Dahil kailangan ko pang bumalik sa gawain ko. Matapos ang sagutan ng dalawa, umalis na si Mang Aurelio. Hindi nito matanggap sa sarili na isang baguhang manggagamot lang ang sasagot sa kanya ng ganito. Dahil sa nangyari, lalo pang tumindi ang galit ng matanda kay Pablo, bagay na kaagad namang nalaman ni Tatang Nasyo. Mukhang hindi maganda ang pag-uusap niyo ni Aurelio. Ano bang sinabi mo? At bakit galit na galit yung matandang yon? Tanong ni Tatang Nasyo. Wala naman po, Tatang. Sinagot ko lang naman yung mga sinabi niya sa akin eh. Medyo pinamukha ko din na dapat hindi siya nangahamak ng mga kagaya kong baguhan. Tugon ni Pablo. Bagyang natawa si Tatang Nasyo sa sinabi ng binata. Masyado kasing mataas ang ihi ng matandang albularyo na yon. Palibasa marami na siyang naging parokyano at karamihan sa kanila nandito na sa'yo nagpapagamot. Wika ni Tatang Nasyo. Napagtanto ng binata na inggit ang pinag-uugatan ng galit ni Mang Aurelio. Hindi ko naman po pinipilit yung mga taong pumunta sa akin, Tatang. Sila naman po yung kusang lumalapit eh. Wika ni Pablo. Naroon na tayo. Pero alam mo kasi, ginagawang hanap buhay ni Aurelio ang panggagamot. Kaya ganun na lang ang galit niya sa'yo. Wika ni Tatang Nasyo. Pilit naman itong inunawa ni Pablo dahil ang ginagawa ni Mang Aurelio ay taliwas sa mga tinuturo ng kanyang maestro. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na dumadami ang mga nagpapagamot kay Pablo at lalo siyang nakikilala hindi lang sa kanilang bayan, maging sa buong probinsya. Na siya namang naging dahilan ng paglalim ng galit ni Mang Aurelio at sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-iisa. Habang nanggagamot tuloy pa din ang trabaho ni Pablo sa gulayan, dito na naganap ang isa sa pinakamatinding engkwentro laban sa isang malakas na manggagamot. Kasalukuyang nag-aayos ng mga panindang gulay ang binata nang lapitan siya ng isang lalaki na nasa edad 40. Walang anumang salita kaagad siyang binato ng tigalpo. At dahil hindi nakapaghanda, matinding pinsala ang natamo ng binata. Wala ka palang sinabi. Hindi pala totoo yung narinig kong balita. Kasing hina ka pala ng sanggol. Wika ng lalaki. Ang pangalan nito ay Brando. Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Bakit mo ko inaatake? Tanong ni Pablo. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Nandito ako para tapusin ka. Masyado nang nakakabingi yung pangalan mo eh. Tugon ni Brando. Walang kamalay-malay si Brando na unti-unti nang bumabawi ng lakas si Pablo. Marami nitong tumayo. Walang pagdadalawang isip na sinalakay ang kalaban. Sa pagkakataong iyon, hindi rin nagawang paghandaan ni Brando ang ginawang pag-atake ng binata. Sa lakas ng binitawang tigalpo ay napalo dito. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Ginagawa ko lang ang alam kong tama at ayon yon sa tawag ng tungkulin ko. Kaya wala po kayong karapatang pigilan ako. Ngayon, kung magiging mapilit kayo, wala na akong magagawa kung hindi pagtanggol ang sarili ko. Wika ni Pablo. Hindi makatayo si Brando ng mga sandaling iyon. Tuloy-tuloy ang pagbabato ng tigalpo mula kay Pablo. Nakatayo lang ang binata habang nakatitig sa kaaway. Kung pangkaraniwang mga mata lang ang titingin, hindi mapaghahalata ang naglalaban ng dalawa.
Nagbabato rin ng tigalpo si Brando, kaso nga lang hindi ito tumatalab sa binata. Walang nararamdaman ng mga tao sa paligid, ngunit para sa dalawang nagtatagisan ng lakas, animoy nagbabatuan ng mga ito ng malalaking tipak ng bato. Pilit na tumatayo si Brando, ngunit sa tuwing gagawin niya ito, paulit-ulit lang siyang bumabagsak. Huwag ka naman laban ba? Sumuko ka na. At isa pa, walang patutunguhan ang laban na to. Isa sa atin ang tuluyang babagsak at sisiguraduhin kong hindi ako yun. Wika ni Pablo. Walang yaka. Naunahan mo lang ako eh. Matalo man ako. Marami ang maghahangad na tapusin ka. Tugon ni Brando. Sa pagkakataong iyon, diniskomyon ng binata ang kalaban. Pasensya na, pero ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Tatanggalan kita ng kakayahan. Mawawala ang kaugnayan mo sa mundo ng espiritual. Aalisin ko din ang kakayahan mong makapanggamot. At higit sa lahat, aalisin ko ang lahat ng alaala mo sa paggamit ng kapangyarihang espiritual. Matapos itong sabihin ng binata, agad siyang nag-usal ng mga dasal. Unti-unting nawawalan ng ulirat si Brando. Ilang sandali pa ang nakalipas. Tuluyan itong nawalan ng malay. Dali-dali naman silang pinagkumpulan ng mga tao upang tulungan. Nang bumalik ang ulirat nito, tila hindi alam kung ano ang nangyari. Teka, anong ginagawa ko dito? Saka, bakit ako nakahiga sa lupa? Tanong ni Brando. Kaibigan, nawalan ka ng malay. Maswerte, maraming tao sa paligid eh. Kaya kaagad kang natulungan. Eto, uminom ka muna ng tubig. Tugon ni Pablo. Sa pagkakataong iyon, alam ni Pablo na tuluyan nang nawala ang kakayahan ni Brando. Hindi na ito magiging banta para sa kanya at sa iba pang baguhan. Agad nitong ibinalita ang nangyari sa guro. Nangamba si Tatang Nasyo sa mga naganap. Kaya naman pinayuhan nito ang mag-aaral na wag na munang magpakita sa maraming tao. Hindi naman po pwede yun, Tatang. Alam niyo naman po yung pagtatrabaho ko lang sa gulayan ng pinagkukunan ko ng pangkain sa araw-araw. Hindi rin po ako naniningil sa panggagamot. At alam niyo naman po na kailangan nating mabuhay. Wika ni Pablo. Wala ka bang tiwala sa Panginoon? Ibinigay niya sa iyo ang tungkulin nito, hindi para maghirap ka. Magtiwala ka, Pablo. Sundin mo ang payo ko para maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Walang nagawa ang binata kung hindi sundin ang payo ng guro. Pansamantala itong nagpaalam sa kanyang amo na natili sa kanilang tahanan. Tinutukan ni Pablo ang panggagamot. Nagulat ito dahil sa sunod-sunod na magandang nangyayari sa kanyang buhay. Isang madaling araw, nagising ang binata dahil sa ingay ng mga alagang aso. Sa pag-aakalang may kung sinong pumasok sa kanilang bakuran. Paglabas ng binata, laking gulat nito dahil may mga sako ng palay at ilang bulso ng prutas na nakalapag sa kanilang atangan. Napakamot ng ulo ang binata. Iniisip kung saan nanggaling ang lahat ng ito. Ilang sandali pa dumating si Tatang Nasyo. Nakangiti lang ito sa kanya. Ano pang inaantay mo? Ipasok mo na ang mga gulay at prutas na yan at pakibilad ang palay para madala na sa kiskesan. Wika ni Tatang Nasyo. Pero Tang, saan po ba nanggaling to? Tanong ni Pablo. Huwag ka nang magtanong. Pasalamatan mo na lang ang biyaya. Hala sige, kumilos ka na. Mamaya dadagsa na mga pasyente mo. Biyernes ngayon at sa susunod na linggo ay mahal na araw na.
Tugon ni Tatang Nasyo. Pinaghahandaan nila Pablo ang pagdating ng mahal na araw dahil marami ang dumadagsa para magpagamot at para magpakonsagra ng gamit. Handa naman po ko doon, Tatang. Ang problema lang, baka makisali na naman yung pangkat ni Mang Aurelio. Wika ni Pablo. Malaking pagsubok sa kanya ang pangkat na pinamumunuan ng matandang si Aurelio dahil ito ang pangunahing sanhi ng gulo. Huwag mo silang alalahanin. Ako na ang bahala sa kanila. Ang mahalaga, ituon mo ang pansin sa mga pasyente at mga naniniwala sa kakayahan mo. Tugon ni Tatang Nasyo. Ilang araw ang lumipas. Naging maayos naman ang lahat. Inakala ng binata na magpapatuloy na ang ganitong kapayapaan. Ngunit ilang araw bago sumapit ang Biyernes Santo, isang pasyente ang dumulog sa kanila. Saktong si Tatang Nasyo ang naroon, kaya ito ang nakipag-usap. Nalamang kulam ang sanhi ng pagkakasakit ng pasyente. Ayon pa dito, inilapit nila ang kaso kay Mang Aurelio. Kaso nga lang tumanggi ang matanda dahil may mahalagang bagay silang pinaghahandaan. Nagamot naman ito ng matanda, ngunit naging palaisipan sa kanya ang sinabi nito. Pablo, narinig ko ang isa sa mga pasyente natin na tinanggihan ni Aurelio. Ang sabi, may pinaghahandaan daw silang importanteng kaganapan. Wika ni Tatang Nasyo. O baka naman po naghahanda sila sa pagdating ng mahal na araw. Hindi po ba nagbabasbas din sila ng mga gamit? Tugon ni Pablo. Tama ka. Pero nakakapanibagong tatanggihan nila ang mga pasyente. Yon ang ikinabubuhay nila. Muling wika ni Tatang Nasyo. Naku po, Tatang. Tignan na lang natin. Kahit anong gawin nila, handa ako. At hindi po ako natatakot sa kanila. Alam ni Pablo ang kahinaan ni Aurelio, kaya kampante itong hindi sila mapapahamak. Tandaan mo, Pablo, na ang mutyang hawak mo ay may kahinaan. At kagaya ng ibang mutya, mahina ang kapangyarihan nito sa tuwing sasapit ang mahal na araw, lalo na ang Biyernes Santo. Wika ni Tatang Nasyo. Biglang natigilan si Pablo dahil alam niyang totoo ang sinasabi ng guro. Opo, Tatang. Alam ko po ang gagawin ko. At napaghandaan ko na po ang bagay na yon. Matapos mag-usap ng dalawa, isa-isang nagdatingan ang mga pasyente. Naging abala si Pablo sa pag-aasikaso sa mga ito. Ganon din si Tatang Nasyo. Kapwa nilang hindi napansin ang paparating na panganib. Nalaman na lang ito ni Tatang Nasyo nang bigla siyang napatingin sa bintana. Nakita nito ang isang lalaking nakatayo sa labas ng bakuran. Pinagmamasdan nito ang mga pasyente. Maya-maya ay sumisilip sa bintana kung nasaan si Pablo. Dali-daling pinuntahan ni Tatang Nasyo ang binata upang balaan ito. Napatingin ang binata sa kinaroroonan ng sinasabing lalaki. At nang mapansin itong nakita siya ni Pablo, dali-daling umalis ang lalaki. Tatang, parang alam ko na kung ano mangyayari. Maging alisto po kayo. Papauwiin ko na ang iba nating pasyente. Itutuloy ko na lang sa susunod na araw ang gamutan. Wika ni Pablo. Mas mabuti ngang ganon, Pablo. Baka sakaling sumalakay ang mga kalaban at madamay ang mga inosente. Tugon ng matanda. Nang makauwi na ang mga pasyente, nagantay ang dalawa. Pinili nilang magkunwaring wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari. Pagkagat ng dilim, doon na nagsimulang magparamdam ang mga kalaban.
Isang malakas na kalabog ang narinig nila sa bubong. Sunod-sunod na kaluskos mula sa kakahuyan sa likod ng tahanan. Mukhang napapaligiran nila tayo. Wika ni Pablo. Tama ka, Pablo, kaya maganda ka. Huwebes Santo ngayon. Ilang oras na lang. Hating gabi na ng Biyernes Santo. Wika ni Tatang Nasyo. Alam ko po yan, Tatang. Kaya sisiguraduhin kong tatapusin ko ang laban na to bago pa sumapit ang hating gabi. Pag-uusap ng dalawa. Kagad na lumabas ng bahay. Sa atangan pa lang ay sinalubong na ang binata ng ilang mga kalalakihang nakatalukbong. Hindi naman nagdalawang isip si Pablo. Sinugod nito ang mga kalaban at kagad na nakipagbuno. Kaso nga lang biglang napahinto ang binata nang magsalita si Tatang Nasyo. Sandali lang, Pablo. Hindi sila ang kalaban mo. Ano po? Kung hindi sila ang kalaban, bakit po sila nandito? At bakit po sila gumagante? Pag-uusap ng dalawa. Kagad namang nagsalita ang isa sa mga nakatalukbong na kalalakian. Itago na lang natin sa pangalang Emong. Papaanong hindi gagante? Sinugod mo kami. Ako nga pala si Emong, pamangkin ni Tatang Nasyo. Itong ilan sa mga kasamaan ko na tutulungan ka sa laban. Napakamot sa ulo ang binata at humingi ng paumanhin. Pasensya na kayo. Akala ko kasi kalaban eh. Tugon ni Pablo. Mamaya na kayo mag-usap. Napapaligiran na tayo ng mga kalaban. Talagang walang hiya itong si Aurelio. Hindi ko akalaing maging ang mga kasapi ng kulto ay kasabot niya. Wika ni Tatang Nasyo. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap, muli nilang naramdaman ng mga kaluskos. Isa-isang naglabasan mula sa masukal ang mga kalaban. Walang pagdadalawang isip na sinugod sina Pablo. Kanya-kanyang depensa ang mga kasama ni Emong. Laking gulat ng binata dahil hinarangan siya ng mga ito. Bakit niyo ko hinaharangan? Paano ko makikipaglaban? Tanong ni Pablo. Pasensya na, pero hindi pa ito ang oras para makipaglaban ka. Kaya umatras ka muna. Tugon ni Emong. Tama siya. Hindi ito ang oras para harapin mo sila. Umalis na tayo dito dahil hindi mo sila kakayanin. Lalong-lalo na kasama nila ang mga kulto. Wika ni Tatang Nasyo. Hindi naman pumayag ang binata. Hindi, Manong. Kailangan kong tapusin ang laban na to. Oo, pero kagaya ng sinabi ko, hindi ngayon ang pagkakataon. Hindi nila kasama si Aurelio. Masasayang lang ang pagod at lakas mo. Kaya makinig ka sa akin. Mas makakabuti. Hindi natapos ng matanda ang sasabihin dahil bigla na lang nawala sa paningin nito si Pablo. Nang muling makita ang binata ay nakikipaglaban na ito sa mga kalaban. Ano pang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka umalis? Tanong ni Emong habang paulit-ulit na sinasaksak ang isa sa mga kalaban. Kagaya ng sinabi ko, tatapusin ko ang laban na to. Tugon ni Pablo. Tama nga ang sinabi ni Tatang Nasyo. Napakatigas ng ulo mo. Ako ang sadya ng mga ito. Kaya ako din ang dapat umarap sa kanila. Hindi pa nga ito ang oras para makipaglaban ka. Napakakulit mo. Tugon ni Emong sabay suntok sa sikmura ni Pablo. Dahilan para mawalan ito ng malay. Agad namang binitbit ng isa sa mga kasama nito ang binata. Ilang sandali pa ay nagkamalay si Pablo. Teka, nasan ako? Anong nangyari? Bakit ako nandito?
Ang yungib na ito, nagsisilbing taguan ng aking mga mag-aaral. Dito kita dinala dahil walang sino man ang nakakaalam ng lokasyon na ito. Sa ngayon, hindi ka pwedeng lumaban dahil hindi pa kumpleto ang taglay mong lakas. Tugon ni Tatang Nasyo. Ano pong sinasabi niyo? Nakakapanggamot na ako at nagagamit ko ng maayos ang mutyang hawak ko. Tugon ni Pablo. Maaaring tama ka. Nagagamit mo ang mutya ng maayos. Pero hindi mo ba napapansin tuwing Biyernes Santo humihina ang kapangyarihan mo? Dahil hindi kompleto ang konsagrasyon ng mutyang hawak mo. Nandito ka ngayon dahil kailangan basbasa ng isang pantasang mutya. Tugon ni Tatang Nasyo. Pantas. Meron bang ganun, Tatang? Naririnig ko lang yan sa mga drama sa radyo. Tugon ni Pablo. Kung papaanong lumitaw ang mga mutya sa mundong ito, kasabay nilang isinilang ang mga pantas. Dahil tanging mga pantas at babaylan lang ang may kakayahang magbasbas at magbigay sa mga bagong silang na mutya. Napagtanto ni Pablo na ang tangan niya, bagong silang na mutya ng apitong. Kaya naman pumayag ito sa mga mungkahi ng matanda. Ilang sandali pa, dumating na si Emong at ang iba pa nitong kasamahan. Mabuti na lang nagawa namin silang patakbuhin. Tatang Nasyo, wala bang nakasunod sa inyo dito? Tanong ni Emong. Sinigurado kong walang nakasunod sa akin. At isa pa balot ng sabulag ang lugar na ito, kaya walang makakakita. Lalo pat nasa kalagitnaan tayo ng pugad ng mga tikbalang. Tugon ni Tatang Nasyo. Matapos ang pag-uusap, nagpahinga na ang pangkat. Kinabukasan maagang gumising ang matanda. Dinala si Pablo sa tuktok ng isang burol. Dito natin naantayin ang pantas. Maupo ka sa ilalim ng puno. Pagmasdan mo muna ang pagsikat ng araw. Kukuha lang ako ng prutas na kakainin natin. Wika ni Tatang Nasyo. Nagpaiwan ng binata at inantay ang pagsikat ng araw. Ilang sandali nga unti-unti nang lumabas ang araw mula sa likod ng bundok. Nahumaling ang binata at nasilaw sa liwanag. Tinakpa ng binata ang mga mata. Nang muli itong magmulat, nakita niya ang isang binatang nakatayo sa tabi ng malaking bato. Napakaganda ng sikat ng araw, hindi ba? Wika ng binata. Nakasuot ng puting damit na may mahabang manggas. May gintong kwintas. May hawak na tungkod na tila gawa sa pinagsama-samang ugat ng kahoy. Hindi alam ni Pablo ang sasabihin, kaya naman tumango na lang ito bilang tugon. Ano ang pangalan mo, kaibigan? At bakit ka narito? Tanong ng binata. Sa pagkakataong iyon ay sumagot na si Pablo. Sinabihan ako ni Tatang Nasyo na antayin ko daw dito yung... Sino nga ba yun? Wika ng binata habang kinakamot ang ulo. Nakakatuwa ka nga talaga. Kagaya ng sinabi ni Nasyo, ang hinihintay mo ay ang pantas. Tama ba? Tugon ng binata. Walang kaalam-alam si Pablo na ang kausap niya walang iba kung hindi ang pantas. Oo, tama ka nga. Yun nga yung inaantay ko, yung pantas. Tugon ni Pablo. Naglalakad paikot sa kanya ang binata.
Bakit mo naman hinahanap ang pantas? Ano ang pakay mo sa kanya? Tanong ng pantas. Ang totoo, hindi ko din maintindihan yung sinasabi ni Tatang Nasyo. Pero teka, paano mo nakilala yung maestro ko? Tanong ni Pablo. Paano kung hindi makikilala ang mahal kong disipulo? Tugon ng pantas. Nanlaki ang mga mata ni Pablo. Unti-unting napagtanto na ang kaharap ang mismong pantas na kanina pang inaantay. Ikaw? Ikaw yung pantas? Ikaw yung sinasabi ni Tatang Nasyo? Tanong ni Pablo habang unti-unting umaatras. Depende. Depende kung sa paanong anggulo mo titignan ang aking pagkatao. Ang ninuno.